Good vibes everyone and welcome back to my channel, MC Channel! So for today's video guys, ay i-share ko lang po sa inyo kung paano po ako nakapag-fill up at nakapag-submit ng aking tax information kay Google AdSense. So kung matatandaan po natin guys, na pinadalhan po tayong mga creator na monetized channel, pinadalhan po tayo ng mail ni YouTube o nung the YouTube team sa ating Gmail at nakalagay doon yung unang mail niya. Ang date niya is March 10, di ba? Kung mapapansin nyo yan, nakalagay dyan, important. Ayan. At sinasabi dyan na for the next few weeks ay i-require nila guys na tayo ay kailangan mag-submit ng ating tax information. So, ito na nga yung sumunod noong March 23. Yan na yung nakalagay na submit. So, sinasabi na dyan guys na tayo ay kailangan nang mag-submit ng ating tax information sa Google AdSense. So, ano nga ba itong tax information na to guys? Ang tax information na to, dito nila i-base yung ating record kung magkano o ang madideduct sa ating mga sasahurin. So, yes guys, magkakaroon na nga tayo ng tax i-deduct sa ating mga sasahurin. Kaya kailangan, ang sabi dyan ay hanggang March 31 ang parang pinaka-deadline ganun dahil as early as June, nakalagay dyan, as early as June na sila po ay persahan po na magdeduct ng 24% ng ating sasahurin. Pero kung makakapagbigay tayo ng ating tax information before yung due date, ay maliles lang po yun. So, magiging 15% lang po siya. Sa every US na magiging viewers natin. Pero, kapag hindi po tayo nakapag-submit hanggang maabot ang deadline, so, ang mangyayari ay yung 24% ay dideduct nila sa pangkalahatan na yun guys, na viewers natin. So, medyo mabigat yun guys, kaya dapat ay makapag-submit tayo kay Google AdSense ng ating tax information nang sa gano'n, dun lang tayo sa may US viewers. So, dun lang tayo madedeductan sa ating mga sasahurin. So, nakakalungkot din kasi syempre tayong mga small YouTubers apektado talaga dito dahil syempre small nga, di ba? So, maliit pa ang ating mga kita. At yung iba wala pa din kita. So ganun guys. So, wala tayong magagawa dahil yan ang patakaran. So, kailangan tayong sumunod. Dahil sa tax treaty. Ayan. So, guys, kaya kailangan natin nahabulin bago deadline. Kaya, dapat before May 31, nakapag-submit na tayo para naman sa ganun ay males yung ating deduction. Nagkaroon pa nga po ako ng medyo konting problema kasi syempre nga yung aking Google AdSense address ay syempre dito sa Taiwan ko siya na-address. So, para hindi na masyadong komplikado, so nilipat ko siya guys sa Philippines. Ayan. So, abangan niyo po yung aking isang pang tutorial kung paano po maglipat ng country address sa Google AdSense. Hindi ko pa rin po siya nagagawa dahil medyo busy po tayo. So, abangan nyo na lang po. So, yeah. Ngayon ay, ito na, papakita ko na po sa inyo. Bago ko pala ipakita sa inyo ay gusto ko lang po muna i-shoutout yung kuya ko. Ayan, si Kuya Marlo. Ayan, at ang kanyang pamilya. Ayan, syempre. At sa kanyang kaibigan na tumulong sa akin para po makapag-submit ako ng aking tax information kay Google AdSense. So, big shout out to you, Kuya Marlo, at sa iyong kaibigan. Ayan, alam nyo na yun. Ayan, maraming salamat sa inyo. So, ayun guys. So, papakita ko na po sa inyo kung paano po ako nakapag-fill up ng aking
tax info. So, yun guys. Watch this. So, dito guys sa ating screen, hanapin natin ang ating browser. Ayan. Ang browser ko ay si Chrome. Ayan. Click lang natin para mag-open. Tapos, mapupunta tayo dito sa search or type web address. Ayan. So, i-landscape ko lang para mas malaki. Okay. So, ita-type ko lang dito guys ang Google AdSense. So, ayan. May lumabas na Google AdSense. So, i-click lang natin yan. Sign in tayo sa Google AdSense. Okay. So, ito yung lumabas guys. Sign in to your Google AdSense. Yan. Tapos mag-sign in tayo. Sign in. So, nagre-read lang. So, ganito po yung lalabas dyan. Lalabas agad dyan yung home. Then, kailangan po i-desktop view natin. Desktop view or desktop site. So, ito yun siya guys. Oops. Desktop site. Okay. So, naka-desktop na po yan guys. Okay. So, ang itsura niya kapag naka-portrait, ganito. Zoom out natin. So, ganito magiging itsura niya, guys. Dahil nga sasubmit tayo ng ating tax information. So, pipindutin natin yung Manage Tax Info. So, nagre-read lang guys. At may nakalagay dito. So, landscape ulit natin para mabasa natin kasi masyado siyang maliliit. Ayan. So, may nakalagay po dito na Manage Tax Info. Provide or update your tax information, your payment profile and country. Determine, blah blah blah. Ayan. Marami pang ibang nakalagay. Ayan. So, ang nakalagay dito to get payouts from Google, make sure to provide your tax information. This will take a few minutes. Ayan. So, ito po siya. So, i-click lang natin itong kulay blue na to, itong Add Tax Info. Click lang natin, guys. Then, mapupunta po tayo dito sa ating Google Sign In. Ayan. So, magsa-sign in po tayo. Ayan, so magsa-sign in lang po ako. So, mapupunta po tayo dito guys. Dahil ganyan yung itsura niya. So, ang liliit kasi, landscape na lang natin. Para mas malaki siya. Sabi niya dito, United States Tax Info. Ayan. At tinatanong dito kung anong account daw ba yung gamit natin. So, i-click lang po natin yung individual. Dahil individual lang naman. Then, click natin yung next. Okay. Then, tinatanong niya dito kung are you a citizen or resident of the United States? So, ang i-click natin guys ay syempre no. Kasi hindi naman tayo taga-US. Ayan. And then, next natin. Meron na tayong pagpipilian dito na select W8 tax form type. Ayan. So, based on your previously selected answers, a W8 form is needed. Ito yung dalawa kasi siya, W8BEN or W8ECI. Ito yata yung sa US, ayan, US Business and IT nakalagay. Tayo, ang pipiliin natin is W8BEN. Okay, so, i-click lang natin para maging kulay blue.
choose natin. And then, start W, BEN form. Okay. So, nagre-read lang guys. So, ito na guys yung ating W8 BEN tax form. Okay, so tax identity. So, syempre, nandyan na yung pangalan natin. And then, country, region, or citizenship. So, ilalagay natin ang ating country, region, or citizenship. Syempre, Pilipino. Sa Philippines tayo, guys. Dahil tayo ay Pilipino. Diba? Parang wala yatang Philippines dito. Oh, natapos na. Yun lang. Ba't nawala yung Pilipinas? Ito siya. Okay. So, Philippines, guys. Ito yung ating pinili, Philippines. Dahil yun ang ating citizenship. Okay. So, ito na nga, guys. Napunta na tayo dito sa ating foreign TIN o yung foreign TIN o USITIN or SSN. Ito yung sa pang US. Dito tayo sa foreign TIN. Okay. Ayan. So, ayun guys. Nailagay na natin yung ating foreign TIN. So, magne-next lang tayo guys. Ayan. So, dito na nga tayo sa ating address. Ayan. So, naka-Philippines na siya. And then, ilalagay natin dito sa ating address line 1 yung ating address. So, ito na nga guys, no? Ayan, nailagay ko na siya. And then, yan, lahat yan. Meron na siyang country region, syempre Philippines. Tapos yung address line 1, kung saan po tayong, na yung mga number street ng bahay natin. Ayan. Tapos kung yung suburb po, yun yung barangay. And then yung city, kung saang city kayo belong. And postal code, kung ano yung postal code po sa inyong probinsya, sa inyong, tapos dito sa probinsya naman is kung anong probinsya kayo. Ayan. So, dito naman po sa mailing address is same as permanent residence address. Ayan. So, i-click lang po natin yan para i-copy niya. Yan. Mailing address is same as permanent residence address. Ayan, so, ini-next lang po natin. Ayan, nakita nyo, kinapi niya lang siya guys. Kinapi niya lang. Same as permanent address. So, ito na nga guys, yung tax treaty. Ang sabi niya dito, are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? Siyempre, yes yan guys, dahil, di ba nga, kaya tayo mag-ano ng ating, mag-submit ng ating tax info dahil dito. So, yung tax treaty guys, ito yung kasunduan ng US at saka Philippines na nagkakasundo sila na mayroon ngang magaganap na deduction sa ating yan, income dito sa ating Google AdSense. So, ganun yun guys. And then, click lang natin itong box na to. Sabi niya dito ay resident of country region claiming treaty with the US. Okay. Check natin. And then, mapupunta tayo dito sa country region. So, syempre, hanapin natin yung Philippines. Ayan. Syempre, piliin natin yung ating country. Ayan. Kung ano po yung country nyo guys na nakalagay sa ano nyo, sa Google AdSense nyo. So, ako kasi napalitan ko na. So, Philippines na siya. Okay.
So, dito na tayo sa special rates and conditions. Ito yung unang box nakalagay dito, services such as AdSense. Yung pangalawang box, motion picture and TV royalties such as certain YouTube movies and shows and play partners. And dito naman po sa pangatlong box is other copyright royalties such as play and YouTube partner program. Unang box, services such as AdSense. So, i-check lang po natin to. Okay. And then, may magpapakita dyan na article and paragraph. Ayan. So, tignan natin. Article 8 and paragraph 1. Piliin lang natin siya, guys. And then, withholding rate. So, syempre, i-reduce natin ng 0. 0 treaty rate. Reduce treaty rate. Ayan, 0 siya. Okay. So, pagkatapos po niyan, ay i-click lang natin tong box. Check natin siya. Ayan. Click natin para ma-check. Ayan. Okay. So, ito na nga yung pangalawa. Okay. So, ang article na to, guys, ay naka-ano siya sa Article 13 and Paragraph 2A. And then, withholding rate, lagay na rin natin sa reduce na treaty rate na 15%. So, yan. I-check lang ulit natin tong box para siguradong nag-agree tayo. Ayan. Okay. And then, dito naman po sa other copyright royalties, check ko na rin. At article and paragraph. So, meron nasa article 13 and paragraph 2A rin siya. At withholding rate, syempre, reduced treaty rate sa 15%. Ayan. Okay. So, syempre, nag-agree ulit tayo. Kaya, i-check lang po natin yung ating reason. Ayan. Na nag-agree tayo. Okay. Yung box, check natin. And then, syempre, next lang natin siya, guys. Itong blue, pindutin lang natin yung blue. Next. Ayan. So, ayan, guys. Nandito na siya. Okay, so nandito na siya lahat. Alright. Document preview. Ayan, ito na yung number 4. This is how your document will be generated. Review the 4 PDFs and confirm your information for forms. Ayan. Form for 8 BEN, motion picture and TV. Form for 8 BEN, other copyright. Form for 8 W8 BEN, services. At saka form for W8 BEN, default. Ayun. So, yun, guys. At pwede nyo rin naman po dito i-preview. So, ito na nga, guys, no? So, na-download ko na siya. At I confirm that I have reviewed the generated tax documents to the best of my knowledge and believe they are true, correct, and complete. So, check lang natin. Okay. And then, next na po natin. Next. So, dito naman po, sa ating next ay your signature. Ayan. So, ilalagay na po natin yung full legal name natin. Ayan. So, ito na yung ating name. Ito na yung pangalan ko. And then, i-click lang po natin yung itong number 1. Itong nasa unahan. Yes, I am the person listed in the signature section and am completing this form on my own behalf. Ayan. So, yes. Ayan. So, syempre ako yan. Ako yung sinulat ko yung pangalan ko dyan. Okay. So, next lang po ulit natin. So, dito na nga tayo, guys. Sa number 6, activities and services performed in the US and affidavit. Activities and services performed in the US. Has the individual or entity identified in the tax identity section performed any activities and services for Google within us?
syempre po, ang ilalagay po natin dito is no. Okay? Yan, dahil hindi naman po tayo taga US. And then, i-check na rin po natin itong box. Ayan, ang sabi niya dito ay certified that services provided to Google or its affiliates will be performed solely outside the US, and that any labor or capital, including facilities or other tools used to provide such services, will be physically located outside the US. Ayan. And then, ito naman sa status change affidavit. Ang sabi niya dito, are you providing tax info for a new or existing payments profile that hasn't received payments, or an existing payments profile that has previously received payments? Dito guys, yung sabi lang po dito kung kumikita na daw po ba. Depende po kung kayo po kumikita na, so ilagay niyo po dyan na I am providing tax info for an existing payments profile that has previously received payments. Tapos ito naman po, dito sa mga new, sa mga hindi pa po kumikita, ayan kagaya ko ay I am providing tax info for a new or existing payments profile that hasn't received payments. So, ito yung lalagyan natin guys sa mga katulad kong hindi pa kumita dito sa YouTube. Ayan, okay. Dito sa Google AdSense. Okay. Ayan, so ngayon guys ay magsasubmit na tayo. So, click lang po yung submit. So, nandito na po yung mga ano natin, yung mga pinaglalagay natin kanina. So, ito yung mga pinil up ko. Makikita na natin dito guys. Okay. At nakalagay na dito yung ating status is approved, submitted ngayong April 22, 2021. Submitted by me. Ayan, yung pangalan ko nakalagay dyan. Tax forms and withholding WHT rates for W8B and motion picture and TV. Ayan, so on. Ayan, lahat po nakalagay dyan. Yung mga pinil up talaga natin kanina. And also, yung ating mga address, yung mga permanent address. Ayan. Ayan, check nyo lang pong mabuti guys. Kung may mali naman po kayo dyan guys, ay pwede nyo po siyang i-edit dito sa ating submit new form. Ayan, ito siya guys. And then, ayan, dahil natapos na natin at meron tayong ano dito, email ni Lolo. So, tignan natin. Nandito siya. Tignan natin kung ano yung in-email sa atin. So, ito siya. Okay, click natin. Tignan natin. So, ayan guys. Ang sabi niya, Google Payments, your tax information has been approved. Google Payments, ayan, 3:37 PM dahil ngayon yung pag-fill up ko, ayan. Then, sabi niya, your tax information has been approved. Ayan, galing po siya sa Google. If there are no others holds on your account and your balance is above any minimum payment threshold that may apply, you'll be paid on a timely basis and the right taxes will be withheld if applicable. You can view or confirm your tax information in the Google Payment Center. View tax info. Google can't advise you on tax matters, so please contact your tax advisor for any questions. So, yun lang guys. Yun lang po yung sinabi sa atin ni Google. So, yan guys. Natapos na naman ang ating video tutorial ngayong araw na ito. At, ganun lang po kadali ang aking pag-fill up at pag-submit ng aking tax information kay Google AdSense. So, maraming salamat sa inyo guys, sa inyong walang sawang panonood sa aking mga video. At sana po ay makatulong po sa inyo ang video tutorial kong ito sa mga hindi pa po nakakapag-submit ng kanilang mga tax information. Ayan, pwede pa pong humabol guys kasi hanggang May 31 pa naman ang deadline. So, ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. At sana guys, paki-support naman po ang aking partner. Ayan, yung si Habi ko. Si Partner Bookbay guys. Nestor Carlos po ang kanyang pangalan. Diyan, ilalagay ko din siya sa description din sa baba. Ilalagay ko yung kanyang link at pa-support naman po sa kanila. Ayan. At ngayon pa lang ay napapasalamat na po ako
sa mga susuporta. Ayan, maraming salamat guys at sana nga ay mag-like kayo at mag-subscribe sa aking channel, ang MC Channel. Good vibes lang tayo palagi guys, and God bless us all. Bye guys! Thank you for watching. Bye!